na ba kayo? Hindi pa, nagpaparinig. Bilan mo daw sila lahat ng kape. Lagot ka. Okay, hello. And hi. At Diyos marhay na aga sa mga taga Bicol at maupay nga aga sa mga taga Leyte. Good morning naman sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin dito sa studio at saan mang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Mga nabash sa social media, Buknoy at Juliana Pariscova. Walang pake at paano nga ba bumangon? Cellphone ang cellphone, scroll, click, watch, maghapon magdamag, hanggang ma-digital burnout. Ano at paano nga ba ang isang digital burnout? At para may dagdag kita ka, sa ihaw-ihaw garantisado, paldo. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. May basher man siya o wala, lahat naman tayo nababash. Kung kayo ay nasa Instagram o Facebook, right? Ang marites ng barangay, Laila Chicadora. Ate Coring! Ay, naku, i-bash pa nila ako hindi. Basta etong pinakang nag-viral kong photo on social media. O ano naman ang binash sa'yo dyan? Kasi nga raw, bakit ako mukhang nakipagsabunutan sa sirena? Ganon? Kasi, di ba, mahaba kasi to dati. Alam mo, mamaya-maya yan, malulusaw yan. Cotton candy yan eh. Oo, cotton candy yan. Lalanggamin ka niyan, girl. I know. Oo. So yun ba ang chismis na talagang nababash ka rin? Minsan-minsan. Talaga? Paano mo hinahandle? Wala, dead ma. Eto naman, binabash dahil puro papogi at left and right daw ang chicks. Totoo ba ang chismis? Ito na ang poging tama ng barangay, Ryle Santiago. Hindi po totoo yun. Totoo ba, chick boy ka raw? Pwede sa chick, pwede sa boy? Hindi. Ate Coring, hindi totoo na left and right. Naniniwala ako na dapat center lang, isa lang. Knock. Okay. Si Pera Godmother naman gumagala sa Pasig. Tatanungin natin kung may nagbabash din sa kanya, ha? May nakilala siyang mag-ama na deserve raw mabigyan ng 5K for you. Sa dami ng nilibot ko para maghanap ng bibiyayaan ng 5K for you, dito lang pala sa labas ng studio ay may deserving na inilapit ng isa naming butihing editor. Kuya Gian! Eto na nga kasi hinahanap ko nga yung amang nirecommend mo sa akin pero gusto ko lang malaman bakit sila deserving para sa'yo. Actually, last week pa po silang nakikita sa tapat ng opisina. Then, hindi naman po sila nanglilimos. So, umaasa na lang po siya sa mga tulong o bigay ng mga tao sa kanya. So ngayon totally hindi ka na niya na-recognize, wala na talaga makita. Doon ko po na-realize na kailangan na po mag-step forward yung tulong ko sa kanya. Kaya kumbaga parang naisip mo yung napakagandang Pera Godmother na nakikita mo na talagang tinanong mo na, di ba pinasok mo. Pero wait lang, gusto ko silang makita ng personal. Nasaan ba kasi yung mag-ama? Hindi ko makakita dito. Nandun po sa may kabilang pasada po. Nandun ba na? O sige, pupuntahan ko na muna. Ikaw na muna bahala dyan sa mga alaga ni Laila, ha? O sige, go! Hello, Lance and Tatay Bala ko ang inyong Pera Godmother. Nako, nahirapan akong hanapin kayo, ha? Charot-charot. Anyway, chika mo nga sa akin, Lance, kung paano kayo napadpad ni Tatay dito sa kalsada. Totoo din po na sanla po namin yung bahay namin sa Pasig. So kayong dalawa na lang magkasama? Opo. Hello, Tay! Tay, nakikita mo ba ako, Tay? Wala po. Wala. Naku, wag ka mag-alala, Tay. Napakaganda ng nasa harapan mo, Tay, ha? Isang napakagandang imahe, Tay. Matanong ko lang sa'yo, ha? Ano ba ang dating trabaho niyang si Tatay? At kayong dalawa na lang ang magkaagapay ngayon. Anong trabaho niya before? Dati po, IT po siya. Ano nangyari? Ayun po, naawal po siya. Naichika rin sa akin ni Kuya Gian kasi na meron daw kayong kasakasamang kaagapay na Aspin, si Babos. Nasaan ba yung si Babos? Pinaliguan po niya. Naligo si Pinaliguan Babos. niya po dun sa may kaibigan niya. May caregiver si Babos. Ang social naman pala talaga nito ni Babos, no?
Pero eto na nga, naantig talaga ako sa kwento ng inyong buhay mag-ama at alam ko na deserve talaga kayo na makilala ni Ate Kuring sa studio. Kaya tumayo na kayong dalawa dyan at papasok na tayo sa loob. Ready ka na ba tayo? Halika tayo, dali! Ready na kaya? Let's go! Pero Godmother, where are you? Ate Kuring! Naku, eto, wait lang. Ate Kuring, alalayan natin si Tatay Val at saka si Lance. Si Kasi Tatay, ay hindi nakakakita. Val, Oo. at saka si Lance. Okay, Tatay. Ayun. O, maupo po kayo dyan. So, hindi na kinailangan ni Pera Godmother lumayo. Nakita na niya ang mag-amang ito dito lang po sa tapat ng aming studio. Tama ba? Yes, correct. Ate Kuring. So, bali si Tatay Val is wala na talagang maaninag. So, nagsusorry nga siya sa akin nung nakita niya ako kasi hindi daw niya ako makita. Sabi ko, okay lang yun, Tay. Basta ang itsura ng nasa harapan mo ay napakagandang tutube. yun ang description ko sa kanya. Di ba? Para aware si Tatay. Eto namang si Lance naman, Ate Kuring, bulag na yung kaliwa. Oh. Partially blend, tinusok ng kaibigan niya. Sabi ko, hindi mo na kaibigan yun ngayon. Tinusok ng kaibigan. Oo, baba. Sadya eh. Totoo ba? So, isa na lang nakakita. Kwento mo, Lance. Ayun po, nung 2020 po yun, yun po nagsimula po na, nag-aarutan po kami sa bahay po namin. Aksidente niya pong ano po yung stick po sa akin. Stick? Opo, dito sa mata ko. Naku, yan na nga bang sinasabi ko sa mga anak ko pagka sila'y naglalaro. Harot. Ipapadoktor natin sila. Okay? Tay, ngiti nga. Ang ganda ng ngiti mo. Ayan, oo, di ba? Hindi na nga siya makakita, hindi pa siya makapagsalita. Bakit hindi siya makapagsalita? Kasi po nung pagkatapos ko po nabulag, after a month po, ayun po na bigla na lang po siyang inatake ulit po. Pangatlong stroke niya na po yun. Pangatlong stroke. So Opo. talagang nasa lahi. Maganda sana yung trabaho dati. Opo, maganda po. Nag-IT siya eh. O, pagkatapos biglang ayan na, na-stroke na. Opo. Tapos hindi nakakapagpadoktor. Opo. Kailangan natin ipadoktor si Tatay Val. Thank you po. Tay, check up ka namin. Meron din kayong mga benepisyo sa barangay para sa maintenance. Alam mo ba yon? Opo, kumukuha din po yun. Kumukuha din kayo, pero Opo. kailangan check up tayo at magpagamot ng tama. Kaya sa panguna, ito muna ang tulong namin sa inyo. 5K for you. Yes! Oh. Tay, anong bibili natin sa 5,000 piso? Ayan, bigyan natin kay Lance. Naiiyak Saan si nyo Tatay, gagamitin Ate yan? Kuring. Saan nyo gagamitin yan, Lance? Ito, ano po, siguro magsimula po ng negosyo. Ay, maganda yan. Makinig ka mamaya, ha? Meron kaming ituturo na negosyo mamaya. At bibigyan ka namin nun. Okay? Sige po, Para salamat meron po. na kayong simula, maliban sa hahanapan namin kayo ng matitirhan. Thank you po. Ate Kuring! Yung brother-in-law ko, ophthalmologist. Aba! Sagot ko na yung libreng check-up mo. Pag may kailangan gawin, Ate Kuring ulit. Back to you, Ate Kuring, ha? Please, pa-check up mo siya. Libreng check-up na Ayan. sa aking brother-in-law na Thank you. ophthalmologist. Tsaka, Ate Coring, hindi natin pwede kalimutan ang bantay nila, si Bubbles. Kaya meron Ayan, tayong para dog kay food para kay Bubbles din. May pagkain para kay Bubbles. Nakakatuwa naman. Maghintay-hintay lang, hindi lahat kaagad. Pero yung check-up, agad yan. At pagkatapos, yung negosyo nyo at yung bahay. Na maliit lang, pero at least may uuwian kayo. May masisilungan na sila. Okay! Ay, nako, nakakatuwa pag meron pong ganito. Ano po? Okay, so, saan ka na naman mapapadpad bukas? Naku, ito malapit sa puso mo to, Ate Kuring, dahil isa itong delivery rider na may puso din sa mga stray dogs and pusa. Dahil ang kanyang tip na nakukuha ay inilalaan niya para sa pagkain ng mga animals na alaga I love niya. it. O, diba? Okay. Alagang Ate Kuring din ang peg. At kayo, baka nagtataka po kayo, paano ba mabiyayaan ang ganito pong uring mga kaso? Pwede po kayo ang magsabi sa amin kung sino-sino yan. Correct. Napakadali lang yan. Gaya na sinabi ni Ate Kuring, kung meron kayong kilala na alam yung deserving, i-post nyo lang yan sa inyong Facebook or TikTok account at sabihin kung bakit deserving sila para sa inyo at huwag kalimutan ng hashtag na 5K for you and F2F with Ate Kuring. At huwag nyo rin kakalimutang i-share ang aming official Facebook page. Ayan! Maraming salamat, Tatay Val at Lance. Maraming salamat.
ko na lang kung yung ginagawa nating yun ay mababash pa tayo, ano? Hindi ba? Tumutulong na nga tayo sa iba. Pero eto, kung walang exempted sa problema, wala ring exempted sa bashing o pambabatikos online, lalo na kung ikaw ay aktibo sa iyong social media. Naku, ang dami nating kilalang perfect makakomment sa social media. Mga walang magawa, mema lang. Ang sabi ng ating mga kamisis, naranasan nyo na bang mabatikos o laitin online? Sa ano po kasi ako, local rap artist po kasi ako eh. Minsan, may mga ganong po kasi nangyayari talaga. May mga negative na komento sa'yo. Hindi po. Kasi po, hindi naman po ako active sa social media. Nabash na ako online before about sa networking. Kasi since I was 16 years old, networking na ako. Eto naman, suki ng bashing noon at paano nila nalagpasan yon dahil sa maaanghang daw nilang mga birada sa mga content creator. Pero nagbago na raw daw sila. Makakasama natin si Buknoy. Hello, Buknoy! Hello, Ate Kuring! Oh, hindi naman siya mukhang bugbog sarado, di ba? Okay ka pa rin naman, humihinga ka pa. Ang susunod nating bisita, kung pambabatikos ang usapan, nasa kanya raw ang corona, Juliana Pariscova. Yes, hello Ate Cory. Good afternoon po. Hello po sa inyong lahat. Ay, hindi kita kilala kasi parati kami corona Oo dati. nga po eh. Hindi ba? Okay, malalaman natin ang kanilang kwento ng bashing. Anong ginawa nila? Bakit sila binash? At paano nila nalagpasan? Diyan lamang po kayo. Ito na ang kwentuhan ng bashing. Kayo ba'y nabash na rin? Ako, nakakatikim din ako niyan. Kahit na anong gawin mong kabutihan, ibabash ka pa rin. Mema lang. Buknoy, ano nga bang pinanggalingan? May sinabi ka na hindi pala Tama po. tama. Opo. Aminado ka naman. Opo. Oo. Kasi nung nakita ko po yung video, sabi ko, ay, nasabi ko yun. Tapos parang nag-reflect po ako na maling-mali po yung sinabi ko nung time po na yun. Ayun. Okay. Kasi parang nakasakit ang damdamin. Opo. Parang kumbaga nanlait ka. Opo, ganun po. Oo. Kasi yun ang problema pagka live. Live ba yun? Ano po siya, vlog po siya na first sahod ko po sa YouTube noon. Tapos bumili po ako ng kape, tsaka ng pizza po. Tapos sinishare ko po siya dun sa mga kapitbahay ko na kalaro ko po dun sa kalye po namin. Ayun. Okay. At may nasabi ka. Opo, kasi Habang- habang nagvi-video po ako, tuloy-tuloy po yung mga dumadaan sa daan. Tapos parang nagpapatawa po ako na, ayan, may dumadaan na naman. Tapos kagisnan ko po yung tricycle driver, napahinto po siya. Doon ko po nasabi yung mali po nasabi ko doon sa video po na napanood. Ayun, okay. So, teka muna, anong pinakagrabing sinabi ng mga basher mo sa'yo? Pinakagrabe pong sinabi para sa akin is sana daw po hindi na daw ako humihinga the following day. Mga ganun po. So, nangyari yon, ano, na-depress ka? Anong naging epekto sa'yo? After 2 days po nung bashing, parang normal po siya sa akin na hindi ganito talaga yan, kailangan ko tanggapin. Nung sumusunod na po, parang may time po na parang tutuhanin ko kaya yung comment. Ay, grabe ka Parang naman. ganon. Pumasok po kasi sa isip ko na parang wala naman akong ginawang masama, na hindi naman ako nakapatay ng tao, hindi naman ako nanapak ng tao, hindi ko po siya intensyon. But at the end of the day po, lagi kong iniisip na kapag nawala ako, yung mga pangarap ko naman, paano sila? Paano yung mga taong naniniwala sa akin? Tsaka yung mga pwede ko pang magawang mabuti sa mga tao. Ay, anak ko, palakpakan naman natin si Buknoy. Kasi lilipas din yun eh. Hindi ba? Lilipas din yun. Ikaw naman, Juliana. Yes po, Ate Anong Cory. experience mo? Bakit ka binabash? Well, yung bashing kasi sa akin, Ate Cory, nag-start siya nung naging opinionated na ako about politics. Ah. Doon siya nag-start. Kasi from winning dun sa sinalihan kong pageant sa TV, 2018 to 2022, Ate Cory, wala talaga akong basher. Masaya ang SOCMED ko noon, lahat. Yung engagement ko, puro positive, ganyan. Not until nung nagsasalita na ako about social issues, political issues, dun na.
Doon na merong mga bashers na pumupunta sa mga wall ko. So anong pinakagrabing sinabi tungkol sa'yo? Pag sa akin, Ate Coring, parang wala naman ang gagrabe eh. Sanay Oo. naman na ako eh. Okay. Huwag lang talaga madadamay ang family. I see. Yun. So umatras ka ba? Hindi. Paano tumigil? Hindi ako actually, ako naniniwala ako na ang bashing, hanggat may SOCMED, may bashing. Hindi yan titigil. Huwag Tama. natin hayaan na mag-sync sila sa pagkatao natin. Palaban! Ganon. Palaban Kasi si the more Juliana. na, ako sumasagot din ako sa bashers, pero ang sinasagot kong bashers, dami account. Kasi hindi ko kilala yung tao. Correct. Kasi ayokong sumagot sa basher na kakilala ko dyan, ayokong maramdaman niya yung naramdaman ko. Ganon. Buknoy, ikaw, anong ginawa mo? Ginawa ko po. Nag-sorry ka ba? Opo, nag-apology po ako. Tapos, aside sa nagre-reflect po ako, natuwa lang po kasi madaming tao na nag-reach out po sa akin na i-educate ako in person, gusto nila akong makausap, tinulungan din po nila ako bumangon. Ang sabi ng mga kamisis natin. Eto, Ate Coring, si Ate Sel may tanong. Paano po ninyo mapoprotektahan ang mental health ninyo sa pagbabas ng mga tao sa inyo? Ako, tikuring talagang number one is faith. Kailangan mas malakas yung pananampalataya mo kesa dun sa mga pinagdaraanan mo. Dapat nakaset na sa utak mo na bago ko ginawa to, bago ako pumasok sa ganitong sitwasyon, handa na ako. Kaya dapat matatag din ako. Ayun. O, Buknoy, ikaw naman. For me po, since hindi po natitigil ang bashing, mas maganda kaibiganin mo yung bashers mo. Ganun po yung ginawa Turuan ko. mo ako, dali. Ganun po yung ginawa ko. Lately, kapag binabalik po nila yung mga issues, ayan, ang ginagawa ko po, pinipm ko sila na kita tayo, magkapit tayo. May isa pa nga po, taga Boracay, pinuntahan at sinadya ko po talaga sa Boracay. So, yung bashers, pwede ko po siyang masasabi na kapag kinaibigan ko sila in a funny way, in a very nice way, may chance na ay, mali ako sa pagbaba sa taong to. Kasi they will feel and they will see na, ay, mali yung mga nasabi ko. Hindi ko man siya mabawi. At least, pinatunayan sa akin nung taong binabash ko na hindi pala siya yun. Ayun. Ate Coring, may isa pa pong tanong mula kay ate. Ano ang natutunan ninyo sa pambabash na ginawa sa inyo? Pinaka-lesson na natutunan ko po with the bashing and with all the bashers is everything has a purpose and everything has a reason. Kaya hindi talaga ako tumigil na pursigihin na bumalik lalo sa social media kasi madami palang tao na may cancer, may mga taong nai-inspire sa'yo na kahit anong bash mo, pinapanood ka pa rin nila. Kaya hanggat buhay ka at humihinga, magpatuloy ka. Palakpakan si Buknoy and Juliana. Malalakas ang mga loob, kumakapit sa katotohanan. Bawat salita na lumalabas sa ating bibig ay may epekto sa mga taong nakakabasa, ha? Kung walang magandang sasabihin para sa akin, manahimik na lang. At gamitin ang oras nyo sa kakayahan, sa kapaki-pakinabang na bagay. Hindi yung para makapanlait dahil lahat naman po tayo may kani-kanyang hamon na hinaharap sa buhay. Maraming salamat! Thank you, Ate Coring. You shared. Wow. Thank you for sharing. Pindot dito, pindot doon. Ayun, hala, sige, cellphone lang ng cellphone. Kayo ba sa pagkain nyo ng pamilya, lahat kayo nakatingin din sa cellphone? Yan ang dapat ipagbawal ninyo para may connect at bonding pa rin kayo sa mga anak at asawa nyo. Kaya, mga kamisis, huwag na kayong magtataka kung may epekto yan sa inyong kalusugan. Ano? Ang tawag dyan, digital burnout. Yan topic natin sa Alagang Ate Coring. Sa panahon ngayon, ang pag-swipe, pag-scroll at pag-click sa ating mga gadgets ay parang normal na parte na ng araw-araw nating buhay. Pero paano kung ang simpleng libangan ay nagiging dahilan na pala ng pagkapagod, pisikal at emosyonal? Para sa maraming housewife o mommy, ang pagtambay sa social media ay pahinga at escape raw. True ba talaga?
Pero ayon sa mga eksperto, may isang kondisyon na hindi natin napapansin, ang tinatawag na digital burnout. Alam mo ba, ang sobrang screen time ay maaaring makaapekto sa tulog, nakakapagpataas ng stress hormones at nakakabawas sa focus at productivity. At kung minsan naman, nako po, pati ang relasyon sa ating mga asawa naapektuhan na. Sabi nga nila, dahil yan sa kaka-cellphone mo. Hindi masama ang magpahinga, pero mas mahalaga pa rin ang ating kalusugan, pisikal man o mental. Sa mundong punong-puno ng digital distractions, paalala lang Mamshi, hindi lahat ng pahinga ay nakukuha sa screen. Makakasama po natin ngayon, Professor Yeng Gatchalian. Siya po'y Chief Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center. Welcome sa Face to Face with Ate Corinne. Thank you, Ate Opo. Corinne. At si Bernadette Cruz, siya naman ay example lang ng nakaranas na ng tinatawag na digital burnout. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin nun o yun na pala yung ating nararamdaman. Pero totoong nangyayari. Ano, Professor Yeng? Ano ang mga sintomas na sumosobra ka na sa screen time? Unang-una, mapapansin mo yan, Ate Corinne, sa katawan. Halimbawa, mabigat na yung mata mo, masakit na yung mga laman loob mo, no? Yung mga laman-laman mo. Yung mga muscles mo, kasi tension yan eh. Pag nakaganyan ka, na tumitigas yung mga muscles mo, before you knew it, masakit na siya. Kasi may ngalay na. Tapos, hindi ka na nakakatulog. Kumbaga parang pag nagising ka, cellphone agad, o pag kahit may ginagawa ka, iniisip mo yung cellphone, tapos madali ka nang mairita. Nagkakaroon ka ng tinatawag na fatigue. Bernadette, ano ang nangyari sa'yo? Madalas po nag-aaway na kami ng asawa ko kasi parang nawawalan po kami ng number one, communications. Tapos, parang feel ko, hindi na ako nagiging efficient na wife. Although, alam ko, ginagawa ko yung responsibilities ko. Pero yung communication namin dalawa nalilesen kasi more on social media. Tapos, pagdating niya, nasa SOCMED na rin ako, nanonood. So, parang, pati yung pagiging mom ko, parang hindi ko na rin siya nagagawa kasi alam ko umiikot na yung life ko sa SOCMED. So, anong formula nyo ngayon? Ako po nagle-lesson na as much as possible, gradually, kasi hindi ko siya kayang biglaan eh. Kasi parang yun yung nagiging happy hormones ko as a housewife. Parang yun yung me time ko yung mag-scroll. So, ang ginagawa ko, basta pag nandyan na siya, sa kanya na yung oras namin mag-ina. And then, if ako na lang mag-isa, yun yung time na magsusokmed lang ako. Question po naman from me. Di ba may naririnig po kasi po ako na bawal daw matulog ng malapit yung cellphone sa ulo. Totoo po ba yun? Medyo technical yon. Naniniwala ako dyan. Ang nakikita kasi natin doon, Ate Corinne, di ba alam mo pag nag-notify siya? So pag malapit sa yung cellphone, aware ka, yung isip mo nandun sa cellphone mo. Kaya hindi ka lalo nakakapahinga kasi nandiyan siya kumbaga yung fight or flight natin sa ating utak. Alam mo, nandiyan cellphone ko, magna-notify mamaya yan, kaya doon ka nakatutok, lalo kang hindi nakakatulog. Ano ang payo mo sa lahat ng mga pamilya na hindi na nag-uusap kasi naka-cellphone na lang? Siguro po, maiksi lang ang life. So, i-value natin yung family natin and give the best out of it. Quality time. Yung social media, nandyan lang yan eh. Pero yung family natin, hindi habang buhay makakasama natin. So, mas i-value natin sila kaysa sa social media. Ay, ang ganda. Thank you, Professor Yeng. And Bernadette, mga kamisis, lahat ng sobra masama. Kaya hinay-hinay sa pag-scroll ng walang katapusan para iwas stress at burnout. Thank you again. Maraming salamat. Sa mga kamisis natin dyan na naghahanap ng pagkakakitaan, etong pwede niyong subukan. Di ba kanina namigay tayo ng 5,000 piso? Alam niyo ba na sa halagang 5,000 piso, imbis na pangbayad nyo na lang ng renta o utang, pwede nyo naman paikutin yan at kikita kayo ng halos 300 hanggang 500 isang araw. Sa 5,000 piso lang. Sa pagtitinda lang yan ng barbecue. Yes, pwede yon.
Malayo ang mararating ng 5,000 piso. Hindi kailangan ng malaking espasyo, kailangan lang may masarap na timpla. Ihaw-ihaw na negosyo para sa Mrs. Wais. Bawat kanto, kaliwat kanan, tunog ng nag-iihaw at makapal na usok ang sumasalubong sa bawat dumadaan. Amoy pa lang, ulam na! Sa simpleng ihawan na to umiikot ang kabuhayan ng maraming pamilyang Pilipino. Yun nga po, doon kami nagsimula sa Tinabi nyo, sa may kanto lang po, sa gilid-gilid lang po. Tapos po, yun, palipat-lipat po kami ng pisto kasi po, yung hindi na kaya yung renta. Lumago na po siya, tapos na-scam po siya. Tapos ito po, bumabalik na kami. May sarili ng pisto. Marami na pong reseller. Nabubuhay na po uli yung negosyo namin. Sobrang sarap nitong barbecue na to. Actually, elementary pa lang ako nung una ko ito natikman. Iba pa yung pangalan nila, Dan Hill Grill. Tapos ngayon, ano na yung name nila is Lola Zenny's na. Ganun pa rin yung lasa, walang pinagkaiba. Actually, ang sarap talaga niya. Kasi galing kami ng binyag. Kaming mga tropa ko, talagang dinayo pa to para lang, alam mo yung pulutan. Lagi nga po bumibili dyan madalas ko ulam po yan. Pero ano nga ba ang sikreto sa likod ng patok at suwak sa budget na negosyo na ihaw-ihaw ni Lola Zenny? Madali lang bang magsimula ng kabuhayang ihaw-ihaw? Konti lang ang kailangan at kung maraming oras. Mga kamisis, ihaw-ihaw na yan! Sa mga kamisis, kasama natin ngayon sina Ella Morata na manager ng isang ihawan business at si Nelson Valenzuela ng Lola Zenny's Barbecue. 31 years na po sila sa pagnenegosyo ng barbecue, kaya ituturo nila kung paano ba magsimula. Tuturuan din natin si Tatay Val at si Lance kasi bibigyan din natin sila mamaya ng tips kung paano magsimula. So Nelson, gaano karaming baboy muna ang pag-uusapan natin dito? Titimplahin natin. 5 kilo lang po, ma'am. 5 kilo. Pakita natin kung paano mo hiniwa, Paano ba hinihiwa yan? Manipis lang po siya, ma'am. O, ito. Manipis lang. Okay. Tapos, so 5 kilo po ito. Anong parte po ng baboy yan, Kuya Nelson? Pigi po. Pigi. Okay, pigi. Alright. So, ano ang mga rekado? Ito po 1 kilo ng asukal. 1 kilong asukal talaga. Opo. Brown sugar. Opo. Ito ay makikita sa ating Facebook page. Gaano karaming barbecue ang nabebenta nyo araw-araw? Yung ano po, minimum po, parang nasa mga 500 po. 500 pieces din po. 500 pieces? Yes po. Nabebenta araw-araw? Yes po. Magkano ang kita? Kung ano po, kung sa 100 sticks po, roughly around po mga 1,500 din po yung kita. Oo, labas na ang ano doon. Yes po. Oo, labas na ang puhunan. Yes po. Biro nyo, basta't maganda ang pwesto. Ngayon, ilang stick ang nagagawa ng 5 kilo? Nasa ano rin po siya, 150 po. 150 sticks. O sige, papakita na niya sa atin ang kanyang secret tuhog. O, ayan. Una ang taba. Sa inyong restaurant, ilan ang tagatuhog? Ano po, 2 po baling. Dalawa. Opo. Ngayon, eto, magkano ang benta nito? 25 po. Ha? 25? Opo. 25. Ipakita nga natin ang ating finished product. O pwede rin sa chicken? Diba pwede rin sa manok? Pwede rin po. O pwede rin sa manok, pwede sa isaw, pwede sa baboy. Pero totoo rin ba na inuuna talaga ninyo yung taba para hindi masunog yung stick? Opo. Totoo rin yun. I see. Okay. Meron tayong ibibigay na ready to cook para sa lahat! Yay! Isang barbecue, isang isaw, meron na kayong pasalubong sa bahay, konting ihaw-ihaw lang. Ayan. Kahit pang personal
formal na okasyon o negosyo. Alam na natin kung paano pasasarapin ang barbecue. Kaya ako, iinggitin ko muna kayo, kakain muna ako ng barbecue, pero huwag kayong mag-aalala dahil mamaya, may sorpresa ako sa ilan nating studio audience. Naalala nyo ba yung ating mga pinangakuan dati pa? Tuloy-tuloy po ang aming pagtutupad sa lahat po ng aming pinapangakuan. So, ito po yung mga napangakuan natin ng negosyong pa-barbecue. Gating-ting lang katawan yan. Bibidyo ko sila nung apam niya. Sa naunang bersyon ng Face to Face, may mga nabigyan tayo ng pag-asa at pinangakuan ng pangpuhunan para sa ihaw-ihaw business. Bibigyan ko kayo ng mga barbecue siomay, ganon. Magaling magluto yan, ma'am. Maliban doon, para mabayaran na niya lahat ng mga utang niya, bibigyan natin siya ng puhunan para magtinda. Tutulungan ka naman namin, ha? Bibigyan ka rin namin ng kaunting puhunan para mas marami kang mabentang basahan. Okay? Bibigyan natin siya ng maliit na tindahan na meron siyang ibebenta. Para meron na siyang pambayad ng renta kasi mga 500 isang araw yun eh. Bigyan ka namin ng kabuhayan. Para yung pagtitinda, yung doon lang sa tapat ng bahay nyo. At eto na nga! Balik tayo sa studio para sa katuparan ng kanilang kabuhayan. At nandito sina Irish Lee Takib, Donna Bel Tapion, Maria Gracia Balion, Jeline Rosario at Christy Puertas. O, kita nyo naman ha, tinutuloy ko ha yung ipinapangako ko. Ayan. At syempre, tayo ba naman ay makakatanggi dito kay Tatay Val at kay Lance. Bibigyan natin sila ng barbecue set, lamesa at ihawan. Para sa inyong negosyo. Eto na! At sabi ko nga sa inyo, kung marunong kayong magpaikot ng pera, hindi yan mauubos kaagad at yan ay magbibigay sa inyo ng halos 500 sa isang araw. Ayun! Wow! Humanap kayo ng magandang pwesto. Okay? Tatay Val, meron ka din, ha? Anong balak ninyong gawin? Sige, go. Ipipwesto po, maghahanap po ng magandang pwesto para po mapaikot din po ng maayos para may pang-araw-araw po. Ayun, okay. O, ikaw naman, saan mo gagamitin yung kikitain mo dyan? Sa pagbili po ng pagkain din sa gamot din po. Oo, gamot. At saka pumila ka na rin dun sa aming araw ng papustiso, ha? Meron kaming libreng papustiso. Pumunta ka rin doon. Ikaw, anong gagawin mo sa kita mo? Ano po, pandagdag po ng paggamot po kasi nanay, inatake po kasi siya nung nangyari sa kapatid ko. Ayun. Sa pwesto naman po, nakahanap na po kami ng pwesto after po. Tinulungan po kami nung chairman po dun sa amin. Ay, may pwesto na siya. Sa Barangay 356 na kahit pa paano nagkaroon ng sari-sari store si nanay pang maintenance niya sa gamot. O ikaw naman, ano ang paggagamitan mo? Gagamitin ko po yung pang-araw-araw po namin para hindi na po kami mag-aaway. Ay, hindi na kayo mag-aaway. Oo, maghiwalay na lang kayo na ikaw na yung nagluluto, di ba? Para busy siya sa ginagawa niya. Ikaw naman. Ako po, malaking tulong po ito para kay Tito, para po sa pang-araw-araw na gamot niya po, at saka po sa sa pangangailangan na rin po nila araw-araw. Okay, Kaya kailangan maraming salamat marunong po. kayo magpaikot ng pera. Ha? Okay, o ikaw naman, Malaking Lance. tulong na rin po ito dahil po kahit paano matutuntunan na po namin yung pang-araw-araw po namin ni Papa. Oo, basta Tsaka pagtsagaan pagkain po. nyo lang, tatay. O, para naman sa lahat ng kamisis natin dito, dahil yung binigay namin sa inyo, kailangan nyo pang lutuin, di ba? May patikim kami. Barbecue. Ayan, pamimigay na natin. Kain po! Sa mga nanonood sa bahay, ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at itayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Mga pasaway sa trapiko, stop na daw, sabi ni Go.
Kilalanin ang baby bibo na hataw sa sayawan. Bigyan natin ng kakaibang twist ang paboritong lugaw gamit ang panahog na tokwa de papel. At ito ang Face to Face with Ate Coring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Ang ganda naman ito. Oh, talagang stainless siya. Problema ay ayusin sa tulong